Binububog ako noon, nung bata ako. Sino bumubugbog sa'yo? Binububog ako ng mama ko noon. Oh my. Duman ako sa sobrang daming challenges talaga ng buhay na pinapakain niya ako ng sabon, binibitin niya akong patiwarik sa sampayan, tapos nilalatigo niya ako. Pag nagre-review ako noon, kailangan perfect yung mga exam ko. Dahil pag may mali, palo yun. Paano ka? Kasi nga, naghiwalay kasi sila ni Papa eh. So, yung paghihiwalay nilang yun, parang nagkaroon siya ng depression siguro. Or, Napagbuntungan ka niya ng galit. Sa akin talaga siya nagagalit. Na parang pag nakikita daw niya ako, nakikita niya si Papa sa akin. Kaya parang ako yung pinagbuntungan lahat ng galit. In short, punching bag. Opo, ganun. So, alam mo yun, talagang parang yun na yung pinaka-training ground ko talaga. Paano maging malakas. Alam mo yun, maging malakas ka na kahit anong hirap ng buhay. Sakit. Kailangan, bawal umiyak po kasi nun eh. Bawal. Pag iniisip ko yung Pasko, wala eh, parang na ako, parang... Natanggap mo na. Opo, natanggap ko na parang nagpapasalamat pa ako dahil naging training ground ko yon, naging ganito ako ngayon dahil ganun yung naging kwento ng buhay ko noon. Kung tingin mo pinanganak kayong may pera, mas mayaman ka pa kaya ngayon? Or sa tingin mo mas okay yung naging buhay mo ngayon kasi nagdaan ka sa hirap? Mas okay talaga yung yung pinagdadaanan mo talaga, yung hirap kasi at the end of the day, parang, hello, heto na ako ngayon. Alam mo Look yung at parang me ganun. now. Dapat ba na mag-invest ako sa property? Sa Property? insurance? Or sa gold? Why gold? Yung tanong mo, ang hirap no, kasi lahat yan, actually meron ako. Okay. Lahat nun. Pero negosyo mo kasi gold eh. So, Oo, so- ibenta mo sa amin ng gold. Siyempre ang gold ngayon is sobrang bilis tumaas ang presyo. Halos daily ngayon tumataas ang gold eh. Kung gusto mo talaga nang nakaupo ka lang, nang wala kang ginagawa, pero yung pera mo lumalaki ng mabilisan, sa gold yun. Ang gold kasi, syempre, long-term investment pa rin yan. Pag sinabi mong investment, kailangan, syempre, may yan, may oras May duration. yan. Oo. Meron May oras bang talo sa gold? Kasi Sa ngayon, wala. feeling ko lahat ng I negosyo. think the reason why nag-appreciate ang gold, why? Because it's a natural resource, it retains its value. And whenever there's uncertainty in the market, people go to gold and silver. Opo. Kasi ano yan eh, kamuta ko yung exact word or Nagtrabaho ka ba sa kanya? Hindi. Hindi, kasi pag uncertain ang I'm just market, kidding. dami nangyayari sa mundo ngayon, di ba? Lalo na pag may gera. So people resort to things like gold kasi it retains its value. At ang topic natin for tonight, from selling balot to gold, the art of not giving up. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lames at intablado. Gusto ko ganito, ang kwentuhan lang ay easy. Nagiging totoo lalo pag naka-whiskey. Pero hinay lang, para goods pa rin ang kidney. Pormahang mabait pero mga bara ay deadly. Hubat lang ang beat pero kumakalabit. Hip-hop kalakip sa struggles ko sa streets. Kung usapang patagisan, huwag magbaka sa kalibro. Utak namin hinulman ng kali at sa kalibro. Tara, pag-usapan natin dito, kwento mo sa buhay. Kasamang mga pogs, ilabas lahat ng tunay. Mag-relax lang tayo, sober man o tipsy. Aral makukuha mo sa life over whiskey. Mula sa baba, ngayon tinitingala. Inakit ko ang bunga, hindi lang basta tumingala. Pogs na ngayon ang bata na minsang pariwara. Wala ngang imposible at merong himala. Hey everyone, and welcome to another episode of Life Over Whiskey Podcast, where we share valuable life lessons and stories you can learn from over a glass of whiskey. My name is Brian. And I'm Gerald. Direk Che, magandang gabi sa'yo. Magandang gabi sa'yo, Sir Brian. It is another exciting episode at nandito pa rin tayo sa napakagandang studio ng Tritone Entertainment. Aba, talagang gusto mo pogs lagi, no? Pogs talaga, lalo na pag Tritone. Ah, syempre. At syempre, yung mga tao behind, napaka-accommodating at pogs din. Sino ba itong mga to? Namely, siyempre sila Direk MJ, sila Direk Erwin, at si VJ, at lahat ng mga
sumusuporta behind the scenes. Maraming salamat, Tritone Entertainment. And of course, Direk, hindi mo kompleto ang podcast episode natin kung wala ang paboritong whiskey ng ating mga kalubarkada. Charles and James. Thank you for sponsoring this episode. So now, Direk, without further ado, introduce ko na ang ating guest. Game. Kasi parang excited na siya mag-share ng kanyang storya. Okay. Di ba? From being abandoned as a child to being raised by different people. From selling balot at 9 years old to working as a nurse in Saudi Arabia. From returning home to guide families as a financial advisor to building businesses in RTW and gold. A story of resilience, courage, and unstoppable drive. She's now the CEO of Aura Royal. None other than, mga ka-whiskey, mga kalubarkada, let's all welcome Junaline B. Cardenas. Magandang gabi sa'yo, Junaline. Hello, sir. Magandang gabi sa'yo. Thank you so much. Magandang gabi po sa'yo, Sir Brian and Direct Jen. Thank you for inviting me here. Yeah, we're excited to have you here on this episode. Grabe, actually, reading the intro pa lang, Direk, honestly, ang dami mapupulot na aral ng mga ka-whiskey natin, mga kalubarkada. At ang topic natin for tonight, from selling balot to gold, the art of not giving up. Tama ba ang rinig ko, Bray? Balot? At 9 years old, nagbibenta siya ng Balot vendor at 9 years old. Exactly. Ay, pag-usapan na natin yan. Gusto ko na marinig tong Take us back muna. Bigyan mo kami ng background history mo and why? Why did you sell balot at 9 years old? Hindi kasi nung bata pa ako, wala yung parents ko, si mama nasa abroad, nasa Hong Kong siya, and then si papa naman may other family. So in short, broken family po talaga kami. So lumaki ako sa iba't ibang tao with my aunties, uncles, ganon. And syempre, 'di ba kapag ganon, kailangan makisama. So syempre, nung mga 9 years old ako, nandun ako sa kanila nakatira. And then, sobrang hirap pa ng buhay namin kasi noon nakatira lang kami sa Sampaloc. Nagre-renta lang talaga kami doon sa Sampaloc. Maliit na lang siya na kwarto. Tapos... Siksikan kayo doon? Siksikan kami doon sa Ilan Sampaloc. kayo sa Sampaloc? Sa San Perfecto. Oo. Marami kami, di ko na maalala kasi ang dami namin, mga aunties ko, nandun sila lahat. Isang kwarto? Oo. Ano yun? Doon. Ganun. Hindi naman sa ganun. Pero lang siya, parang isang step mo salas, isang step mo kusina, isang step mo ganun, higaan, ganun. Ganun. So, pag syempre ang hirap din ng buhay. Lalo pa noon sa San Perfecto kasi walang tubig. Alam mo yun, madaling araw nag-iigib na kami ng mga tubig, ganyan. Ganun kahirap ang buhay noon. So, pagdating naman sa hapon, ang ginagawa talaga namin, dalawa kami magpinsan. Nagbebenta kami ng balot. So, alam mo yun, parang trip-trip lang ba? Na magbenta-benta ng mga balot. And then, after nun alam mo yun, naawa din yung mga tao sa amin kasi nga, ang bata-bata mo pa, nagbebenta na kayo ng balot. So, at that time, gusto mo ng extra income ba? O what, because you want to also contribute? Ganun ba? Gusto ko lang tulungan yung auntie ko na magbenta ng balot. Dahil nga sa hirap ng buhay. Direk. So, yun, nagbebenta kami, dalawa So, kami. habang nag-aaral ka, you also selling on the side? So, when you say selling balot, walang pinagkaiba doon sa balot, yung umiikot. Hindi ka naman ganun. sumisigaw. Opo, yan. Sumisigaw ka? Syempre, natural naman yun sa mga nagbebenta ng balot di ba? Sumisigaw balot, ganun. Pero mga bata pa Parang talaga cute kami. naman nagbebenta siya ng balot! Ganun ka mabenta. Oo. Dalawa kami, mas cute pa yung kasama ko kasi mas maliit yun. 4 years old or 5 years old lang yung pinsan kong yun. So, dalawa kami, akay-akay ko lang siya, nagbebenta kami. Ikot-ikot lang kami dyan sa sa Sampaloc. So, yun. Tapos, Parang siguro kung magbibenta siya ng balot, tas bata sila. bibili kasi ang cute namin. Oo, ang cute namin. Di ba? Parang bata kasi ako noon, parang ang ganda-ganda ko di ba? Tapos yung pinsan ko, pogi Mas din. maliit, Mas maliit siya na pogi. So, dalawa kami. Pag dumaan na kami sa mga tao, parang alam mo yung sila na pabili, ganun. Kasi nga, ang lilit namin kung nagbibenta na kami. And then kasi, nung bata kasi ako, tinuturuan na talaga ako ng papa ko na magbenta. Hindi niya talaga ako binibigyan ng pera. Talagang
pag bibisita ako sa kanila, syempre 'di ba may sarili siyang family na. Bibisita ako doon, bibigyan niya ako ng mga panindang kung ano-ano lang. Like mga galing Baclaran, galing Divisoria, mga yung mga shorts, mga ganon. Tapos yun, yung ipapadala niya sa akin mga caps, tapos kung ano-ano lang siguro mga uso sa Divisoria or Baclaran. Yun yung ibibigay niya sa akin, ipapauwi niya sa akin. And then, ako na mismo gagawa ng pera from there. Ibebenta ko na siya sa kung kani-kanino para maging pera siya. Ganon. So, parang alam mo yun, bata pa lang talaga ako. Talagang tinuturuan na ako kung saan bibili. Ito yung supplier ng pabango, ito supplier ng ganito, yung mga ganon. Pero ano ka ba? Tapos ka ng pag-aaral? Opo, nurse. Nurse. Ang layo. Nurse ako. Ang layo din na. Pero as a nurse, talaga kahit nung mga nag-aaral ako bilang nursing student, nagbebenta pa rin talaga ako ng kung ano-ano. So, pero sabi niya kasi direct nag-nurse siya sa Saudi Arabia. Tama ba? Nung graduate na ako, 23 years old pa lang ako, nasa Saudi na ako as So, a nurse. nagninegosyo ka, iniwan mo yung negosyo para pursue yung professional career as a nurse. Opo. Gaano katagal ka sa Saudi Arabia? 6 years po. Matagal din na OFW. Pero meron akong hindi makonect sa storya eh. Ano yun? So, nung bata ka, sa hirap ng buhay, nagbibenta ka ng balot, nakagraduate ka ng nursing. Paano nangyari na nakapunta ka ng Saudi na hindi kayo well off? Na hindi naman kayo mayaman? Paano nangyari doon? Hindi kasi mag-a-apply ka sa mga, ano ba to? Agencies. Agencies. So, college, paano nyo na-afford na mapag-aral ka ng college ng magulang mo? Nursing. Kasi si mama ko kasi, actually si mama nasa Hong Kong. OFW na siya sa Hong Kong. Okay. Ayun, okay. Now, naiintindihan ko na. Okay. OFW siya sa Hong Kong, pero syempre yung padala niya minsan kulang. Kaya ang ginagawa ko, raketera ako eh. Bata pa lang talaga ako, raketera na ako. So mga college ako, nagbabanda-banda rito, banda ron. Alam mo yung mga ganong Mga gigs Tapos ka pag may sa mga beauty pageant, sa mga barangay, sumasali din ako sa mga ganon. Para talaga may extra kita. Gagawa't gagawa ng paraan. So, yun yung nakatawid sa kanya. Pero meron na bang stage ng buhay mo na, kasi ngayon, syempre, nakikita na ng mga tao, successful ka na. Ika nga natin, from balut vendor to gold. So, ibig sabihin, may pera ka na ngayon at ang negosyo mo is basically has to do with gold. Opo. Right? Yeah. Pero, gusto kong dalin mo kami doon sa journey mo nung mga time na naghuhumikahos ka pa, nung mga time na paano mo na itawid yun? Yun yung gusto ko. Meron bang stage sa buhay mo na walang naniwala sa'yo? May stage ba sa buhay mo na parang, dahil nga you're trying to survive. Siyempre, hindi lahat ng tao, pero sabihin nila, masyado naman ambisyoso tong tao na to. Or, hindi ka nakikitaan ng galing. In short, yung mga tao nag-doubt sa'yo, meron bang stage sa buhay mo na bago mo naabot yung naabot mo, kailan mo naranasan yung mga bagay na gano'n? Actually, kasi ako po yung taong kumbaga, parang walang pakialam sa iba. So, di ka nakikinig sa pananaw nila? Ganun ba? Hindi, kasi ako yung taong yung parang may sarili ako. May sarili akong desisyon. So parang, although sabihin nila sa akin na parang antigas-tigas ng ulo mo. Ganun kasi ako dati, antigas-tigas ng ulo mo na alam mo yun, kung ano yung gusto ko, yun lang yung ginagawa ko. So kung gusto kong gumawa ng pera ngayon, gagawin ko talaga. Kahit na anong Ganun yung mangyari. fighting spirit niya, bro. Kasi po, 'di ba, wala akong nanay, wala akong tatay. So lumaki talaga ako mag-isa. So pag ganyan-ganyan lang ako sa mga auntie ko, sa mga pwedeng alam mo yung available na mag-alaga sa akin. Ganun lang. So kung sino available na pwedeng mag-alaga sa akin, nandun ako. So para sa akin naman, from those trials ng buhay ko is natuto talaga akong mag-survive na parang mag-isa lang talaga ako. So, being able to live independently. Opo, ganun. Hindi naman sa wala kang talagang parents. But because you grew up in a broken family, hindi sila ganun as available to always be there. Opo, So, you had to stand up on your own 2 feet by yourself. Kasi alam nyo, hindi ko yung maniwala, mga pa lang ako, grade 4, grade 5. Talagang sumasakay na ako ng bus mag-isa papuntang Manila from Ilocos kasi taga Ilocos kasi kami. Sasakay na ako ng bus going to Manila
Kasi nga, doon na naman ako mag-i-stay sa Manila. And then pag nagsawa na naman sila sa akin sa Manila, doon na naman ako sa Ilocos, ganun. Or kung wala nang mag-alaga sa akin sa Manila, uwi na naman ako ng Ilocos, doon na naman ako. Meron akong gusto isang tanongin Kasi alam mo, sabi nila, hindi daw lahat ng taong nagiging successful is smooth sailing ang buhay. There are some people who cheat their way para maging successful. Ikaw ba, meron bang stage sa buhay mo na bago mo naabot yung negosyo mo ngayon, meron bang, would you say, na binend mo na rules or let's say meron ka ba nasagasaan na tao para maging successful ka? Feeling ko naman wala. Kasi talagang ako, although nung mga college times ako na hate ko talaga yung pinagchichismisan ako ng mga kapitbahay. Ayoko talaga ng alam mo yung babaeng yan, ganito, ganyan. Hindi nila alam kung saan ako pumupunta. Alam mo yun, kasi nga marakit ako, yung mga gano'n na pinagchichismisan ako, ayoko ng gano'n. So parang sa akin, bahala kayo kung anong gusto nyong sabihin. Basta ako, eto ako. Gagawin ko kung ano yung kung saan ako Trating. Oo, makakarating. Parang ganun. Saan yung magiging ako? Would you say, kung let's say nabuhay ka, pabalik tayo sa dati mong buhay nung bata ka. Kung tingin mo pinanganak kayong may pera, mas mayaman ka pa kaya ngayon? Or, sa tingin mo mas okay yung naging buhay mo ngayon kasi nagdaan ka sa hirap? Oo, mas okay talaga yung yung pinagdadaanan mo talaga, yung hirap. Kasi iba yung training. Kumbaga para sa akin, parang although dumaan talaga siya, sobrang daming sakit, sobrang daming trial, sobrang daming hirap, sobrang feeling mo nag-iisa ka na lang sa mundo. Pero at the end of the day, parang, hello, heto na ako ngayon. Alam mo Look yun, at parang me now. Meron ka bang isang kwento na gusto ibahagi sa ating mga kalubarkada na kung saan na-realize mo na naawa ka sa sarili mo pero dun mo nagamit yung the art of not giving up? Yung kasi one time pa talaga nun, napalayas kami sa, alam mo yun, dun sa bahay kung saan ako lumaki. Manila. Hindi, dito sa Vegan, sa Ilocos. Vegan sa Ilocos. Napalayas kami sa bahay namin na yun kung saan, alam mo yun, saan ako tumutuloy. And from that day, alam mo yun, parang prinamis ko sa sarili ko na na hindi nyo na ako tatapakan. What I'm getting from you, na nag-a-adapt ka talaga Kung ano yung bato ng buhay, imagine mo, papaalisin ka doon sa isa, babalik ka dito, pabalik-balik. Pero regardless of kahit saan ka man ipunta, regardless of where you are able to adapt. Actually, hindi lang sa yung mga time nung elementary kasi ako. Nung before pa mag-elementary ako, like nung mga, yung before elementary? Grade school. Nursing. Nursery. Nursery. Prep. Nursery. Oo. Talagang si mama kasi yung talagang nag-alaga sa akin that time. Pero yung mga oras na yon, talagang na-train na talaga ako kung gaano kabilis kumilos. Alam mo yung kung paano yon? Kasi nga, binububog ako nung bata ako. Sino bumubog sa'yo? Binububog ako ng mama ko noon. Oh my. Oo. So, alam mo yun, duman ako sa sobrang daming challenges talaga ng buhay na pinapakain niya ako ng sabon. Alam mo yung ganun. Tapos, pangalan nito, binibitin niya akong patiwarik sa sampayan. Tapos, nilalatigo niya ako. Dumaan ako sa mga ganung hirap. And alam mo yon, pag nagre-review ako noon, kailangan perfect yung mga exam ko. Nung nursery, mga ganon. Kailangan perfect yung exam ko kasi pag umuwi ako, kailangan walang mali. Dahil pag may mali, palo yun. Palo ka. So kapag may alam mo yun, may parang kutsilyo, ganyan, na mabilisan. Pag kunwari, kasi nga, naghiwalay kasi sila ni Papa So, yung paghihiwalay nilang yon, parang nagkaroon siya ng depression siguro. Or, napagbuntungan ka niya ng and galit. sa akin talaga siya nagagalit. Na parang pag nakikita daw niya ako, nakikita niya si Papa sa akin.
Kaya parang ako yung pinagbuntungan lahat ng galit In na short, punching bag. opo, ganun. So, alam mo yun, so, syempre ako, sobrang bilis ko rin kumilos kasi, kunwari, iitakin yung kamay mo, alangan ipaitak mo yung kamay mo, di ba? So, mabilis kang gumalaw. So, from those times, talagang parang yun na yung pinaka-training ground ko talaga. Paano maging malakas, alam mo yun, maging malakas ka na kahit anong hirap ng buhay, sakit, kailangan, bawal umiyak po kasi nun eh. Bawal. Bawal umiyak. Bawal ako umiyak nung bata ako. So parang, alam niyo po yun, hanggang ngayon, medyo, minsan sobrang, sobrang konti, naiiyak na ako ngayon. Pero pag iniisip ko yung Pasko, wala eh, parang na ako, parang, Maliit. Natanggap mo na. Opo, natanggap ko na parang nagpapasalamat pa ako na dahil naging training ground ko yon, naging ganito ako ngayon dahil ganun yung naging kwento ng buhay ko mo. noon. Pero alam mo, Drake, gusto ko lang tanong sa'yo, Junelyn. Do you feel or pakiramdam mo ba na kahit paano na-deprive ka ng kabataan mo because of that? Hindi, na-enjoy ko pa rin naman siya. Parang feeling ko yung kabataan ko is na-enjoy ko pa rin naman kahit na ganun. Para Kasi sa yung feeling, akin. imagine mo, bata ka pala, yung pakiramdam mo, kailangan, Hindi kasi alam wala mo kang yung... time to, like, when you're a kid, Mm-mm. enjoy mo yung buhay eh. Diba ganun? Kasi parang as much as you can, Hindi, nung naman kasi probinsya po kasi, 'di ba? Sa probinsya kasi, ako nga lang yung matigas ng ulo ko. So kung gusto kong maglalaro ako hanggat anong oras ko gusto, hanggat alas 10, maglalaro talaga ako. So kung gusto ko rin namang magtatrabaho ko hanggang alas 11, alas 12 ng gabi, alauna, Kahit paano. madaling araw. Tatrabaho po talaga ako. paano? At least meron din pala siyang childhood talaga na, feeling or, being a child talaga. Feeling of being a child. So, Nagulat yata si... Nagulat. Hindi, kasi ini-internalize ko yung story niya. Ina-absorb ko. Parang I'm trying to relive that moment for her. Iniisip ko, if I was in her shoes, what would I do? Would I be stuck in that situation na magsusumikap pa ba ako or parang ayoko na, wala na akong confidence? It's because I was battered. I would say battered, and my dreams were also shattered simply because how can I be confident kung ganun yung nasa surrounding ko? So it only means that her mind is so resilient. exactly. Yun ang nakikita ko, Bray. Kaya parang, sabi niya, na-shock ako kasi at parang ini-interpret, shit, kung sa akin nangyari, anong gagawin ko? Parang ganun. Yeah. Tsaka yung sasabi ko kaya tinanong ko yung question. Kasi pananaw ko, kids, you let kids be kids. Correct. Hindi yung papataw natin sa kanila yung responsibilidad natin, di ba? And I think, I'm not saying na it's always that way kasi siyempre, depende sa sitwasyon naman talaga natin ng buhay natin. But as much as possible, sana, habang bata sila, let them enjoy their childhood. Pero in her case, sa kanya, enjoy pa rin niya. Even if may mga darkest moments during those times, meron ka pa rin na-appreciate, na-enjoy mo pa din. Opo. So, sige ko. May gusto lang akong tanongin. Ikaw ba gusto mong pagdaanan ng anak mo yung pinagdaanan mo? Kasi sabi mo kanina sa akin, sabi mo, masaya ka naman eh. Na pinagdaanan mo yun. And kung pipiliin mo, mas okay nang pinanganak ka kung paano ka pinanganak kaysa sa pinanganak kang okay buhay mo. So kung ganun, ibig ba sabihin gusto mong pagdaanan ng anak mo yung pinagdaanan mo? Siyempre hindi. Pero kasi, yung mga anak ko kasi, as much as possible ngayon, ayoko talaga silang bigyan sana ng pera. Hindi ko sila binibigyan ng pera, papa lang nila bibigyan ng pera. Naku, Kasi ako, gusto ko talaga magtrabaho din sila na paghirapan nila yung perang ibibigay sa kanila. Kasi kung easy money, ang bilis mo lang ang bilis mong pakawalan . Pero kung talagang pinaghirapan mo yung pera, ang hirap mo rin siyang bitawan. Di ba? So yung mga anak ko po talaga ngayon, although wala talaga akong oras dahil nga sa sobrang busy. And yun yung parang alam mo yun, kumbaga... Guilty feeling. Oo, guilty feeling ko na wala talaga akong oras sa kanila. Yun lang naman yung ko. Kaya kung sakasakali man sa kanila, sa mga anak ko, gusto ko pa rin talaga na matrain sila. Sa ngayon niya, gusto ko, nagluluto na sila, gusto ko naglilinis na sila ng bahay, as much as possible, naglalaban na sila sa mga batang edad. Kasi ayoko talaga na maging
dependent sila sa ibang tao. Gusto ko maging independent sila kasi ako, independent ako kaya ko mabuhay kahit na, alam mo yun, parang mag-isa lang ako. Kaya ko siyang gawan ng paraan. Kung sakasakaling kailangan ng ganito, parang kailangan natin gawin to. So ayaw mo para na sa kanila yung hirap ng buhay. Paano ka lumaki? Alam mo, sa totoo lang po, sir, pag iniisip ko, di ba, yumaman kami dahil sa online dahil sa cellphone, yan. Pero para sa mga anak ko, mas gusto ko walang internet talaga. Walang internet. Alam mo yung gusto ko rin na maranasan nila yung parang naglalaro lang ba? Kasi nung mga bata ako, parang laro-laro lang talaga sa akin yun yung nagtitinda, namamalimos. Parang laro lang talaga sa akin yun. Paano mo ini-instill yan sa mga anak mo? Yung parang in a way, sabi mo nga, parang ginigamify mo yung bilang isang entrepreneur. So Parang paano nilalaro mo lang yung yung pagiging Pinapagbenta mo ba sila ng mga RTW din? Katulad ng ginagawa ng tatay mo? Hindi pa. Pero pinapatry ko sila nung mga yema-yema Alam mo yung mga yema-yema na, kaso minsan sabi yata nila bawal. Pero alam mo yung gusto kong itry na eto yema to, gagawa tayong yema, try mo ibenta sa mga classmate mo ha. Pero kailangan bago tayo magbenta, marunong ka muna mag plus, minus, multiply, divide. Kailangan ma-master mo muna yun kasi baka naman mamaya malugi tayo niyan. Ganun. So, nandun pa lang kami. Sa kasi maliliit pa lang sila. Sorry. Maliliit pa sila. So, kailangan ma-master muna nila yung plus, minus, divide, multiply, and then go. Brian, curious ako would you know how did she start sa pagtitrade ng gold? I'm curious I think yun nga yung pinanggalingan mo. I was asking kanina, like 6 years siya sa Saudi as a nurse. Okay. So you decided, balik na ako dito. Is it because of the family? And then naisip po ba that time na magnegosyo na lang ako? Like what went into your mind? Nung nasa Saudi po kasi ako, 6 years ako doon, di ba? So yung mga katrabaho doon is mahilig sa gold talaga. And mga Indians, lalo na sa Middle East, ganun. Mga gold ang mga gusto. Kaso nga lang, parang pag pinauwi ako ni Sunny. Pang sama ba? Husband mo. Pinauwi ka na asawa mo. Yun, ikaw pa lang rason. Hindi kasi maliit lang ang sahod doon. Sa Saudi? Maliit lang. Pero tinis mo for 6 years. Oo. Siyempre, kesa naman nandito ako sa Pilipinas, mas maliit dito sa Pilipinas. As a nurse. As a nurse, oo. So doon, pinauwi niya ako dito sa Pilipinas para, alam mo yun, magbuo kami ng family dito sa Philippines. And then, pero nung mga unang years ko pa dito sa Pilipinas, hindi kasi ako sanay ng walang pera. So, pag uwi ko pala ng Pilipinas, gumagawa na naman ako ng pera, naghanap ako ng trabaho. So, nag-Sun Life ako. Naging Sun Life advisor. Naging insurance advisor ako ng Sun Life. And then, nung medyo ang hirap minsan kumuha ng client ng, ng insurance. So, pinasok ko na naman si RTW. And 5-1 Talk. Yung nagti-teacher ka sa mga Chinese. Online. Okay, online learning language. Teacher. Language Online teacher. Basta kung anong available na na may pera. Papasukin ko yan. So yun, nag-Sun Life ako, sabay siya ng 5-1 Talk ng online teaching. And then nag-RTW na naman ako sa Taytay. Nung mga damit. And then, after nung nanganak na ako, kasi buntis ako nun Kahit nabuntis ako, 9 months na ako, manganak na ako. Ang lalaki yung mga bitbit ko, yung mga supot-supot na ang daming orders ng mga, syempre mga damit-damit yun. Oh my gosh. Ganun ako nun. Kahit na mga anak na ako. Nandun pa rin ako sa Taytay. Buti, nung nanganak ka, hindi mo padala yung mga plastic na yun. Hindi naman. Nasa ER ka, dala pa rin yung plastic, di ba? Hindi, iniisip ko pa rin yung mga buyers ko. Pag ano yung order nila, kahit mga anak ka Kahit na. mga anak ka na, sa operating room ka na. Oy sis, yung order mo, andyan na ha. Ganun pa rin. Pero andun na, RTW ka, o nanganak ka na. Paano ka na bumalik sa gold? Hindi, bumalik? muna. Tapos umuwi ako ng Vizcaya. Doon sa sa lugar ng husband ko. Doon boring ako doon. Kasi nga 'di ba sanay ako na na gumagawa ng pera. So
nag-start ako magpabili sa kanya ng gold sa Saudi. Gold and mga Ipanema na mga tsinelas kasi mura sa Saudi yung mga Ipanema nun eh. So nagpabili ako ng Ipanema and gold items. And then pag uwi dito sa Pilipinas, dito sa Pilipinas, pag bakasyon niya, dala-dala niya yung mga gold. Hindi naharang sa customs yun. Konti lang naman nung una. Para trial muna. Trial lang po. So yun, nagbenta-benta ako sa mga pinsan niya, yung mga ganun kamag-anak. And then, nag-try ako sa Shopee. Sa Shopee ako unang nag-post ng mga gold. So, from Shopee, may nag-order sa akin. So, yun, dire-diretso na ako. And then, nagpunta ako ng Facebook. So, nasa probinsya ako. Ayun, nag-start na Nag-live ako. sell ka ba? Hindi Paano? po. Posting lang ng pictures. Oo. Ma'am, curious ako. Kung ako ay nag-uumpisa sa aking karera, dapat ba na mag-invest ako sa property? Sa insurance? Or sa gold? Ibentahan mo kami, bakit kailangan kami sa gold mag-invest? Why gold? Actually, kasi naging insurance advisor ako, di ba? Ang dami mo naman naging karir, sinagad mo naman lahat. Marami nga talaga. Vendor, naging Naging nurse, naging insurance, nagbenta ng Sumasakit ang ulo ko. Oo, kasi kung hindi talaga ako sanay na walang pera. Okay. Kaya kung wala akong pera, parang nangangati yung kamay ko, ano bang gagawin ko? Parang ganun, para magkaroon ako ng pera. Oo, yung ganun. So, kasi yung tanong mo, ang hirap no, kasi lahat yan, actually meron ako. Okay. Lahat no. Pero negosyo mo kasi gold eh. So, Oo, so- ibenta mo sa amin ng gold. Siyempre, ang gold ngayon is sobrang bilis tumaas ang presyo. Halos daily ngayon tumataas ang gold eh. So, iba kasi ang usapan sa insurance, ibang usapan sa gold, ibang usapan sa mga property. O iba-iba sila ng level eh. So, kumbaga, kung gusto mo talaga nang nakaupo ka lang, nang wala kang ginagawa, pero yung pera mo lumalaki ng mabilisan, sa gold yun. Kasi yung gold, lalo na ngayong panahon ngayon, sobrang bilis po talaga niya. Halos 100 daily ang tinataas ng gold. So for 1 month from September to October, nasa 1,000 per gram na ang tinaas ng gold eh. So, kunyari ako, nag-invest ako sa gold. Kunyari, bumili lang ako for the sake of conversation, 100,000 worth of, magkano isang gold bar? Nasa ano na ngayon? Nasa 8,000 na yata. Oh, let's say 100,000 worth na lang ng gold, no? Regardless ko ilang grams yan, kasi hindi naman ako aware, no? Ang tanong ko, paano kung gusto ko nang gawing liquid yung pera? Madali ba siya ibenta? Kanino ko siya ibebenta? Oo, madali. Unang-una, di ba, ang daming pawn shop dito sa Pilipinas, nagkalat, side by side mga pawn shop. And then pangalawa, ipopost mo lang din siya online. Possible din yun, maraming how Pag much na pinon yun. shop ko siya, lugi ako. Kasi we know that pawn shop earns from pawning. Hindi. Kapag gold kasi, ang gold kasi kailangan, hindi siya yung talagang pag binili mo ngayon, tapos pag ipo-pawn shop mo siya, parehas lang ang value. Gets Araw, ko. Kumbaga, parang tumaas na yung value. So kahit ipon mo, kumita ka pa din. Ang gold kasi, syempre, long-term investment pa rin yan. Pag sinabi mong investment, kailangan, syempre, may may oras May duration. yan. Oo. Meron bang talo sa gold? Meron? Kasi Sa ngayon, wala. feeling ko lahat ng I negosyo. think the reason why, let me give a little bit of context. No? I think the reason why nag-appreciate ang gold, why? Because it's a natural resource, as it retains its value. And whenever there's uncertainty in the market, people go to gold and silver. Opo. Kasi ano yan eh, kamuta ko yung exact word or... Nagtrabaho ka ba sa kanya? Hindi. Hindi, kasi pag uncertain ang market, dami nangyayari sa mundo ngayon, di ba? Lalo na pag may so gera. people resort to things like gold kasi it retains its value. So ganun siya. I mean, even fiat or literal yung paper money natin, minsan na-devalue eh. Because of, di ba, war, inflation, marami. But whenever we're having that uncertainty globally, yung gold nag-appreciate talaga. Marami kasi nangyari ngayon eh. Kaya siguro bulusok din talaga ang gold ngayon. Sobra, grabe. So ma'am, what if, let's just say, hindi sa'yo bumili ng gold? Kunyari lang, hindi sa'yo bumili ng gold. How do people know that the gold that they're getting is legitimate? Is legit, oo. Siyempre, una, kailangan ipa-appraise muna nila. Sa talagang... Oo, sa mga appraiser. Geologist? Ano ba tayo? Geologist. Hindi, sa mga pawn shop, pwede rin yun. Pa-appraise lang nila sa mga pawn So shop. hindi ako masyadong aware kasi sa mga ganyan eh. Kasi sa mga pawn shop, may mga appraisers yan eh. So, pwede nilang ipa-check sa pawn shop kung legit ba yung Maski kami, nag-check din po kami ng
may pang-check din kami ng mga golds. So Kung itong legit mga pa yun. gold na binibenta mo, ma'am, ito yung mga gold na ginagawa ring sing-sing o gold bars tong binibenta mo? Hindi, ano na siya, jewelries. Jewelries. Yeah. Jewelries, gold Pero may bars. gold bar din naman. May gold bar din po kami. Okay. And then jewelries. Pero ma'am, kunyari doon sa mga gusto mag-invest ng gold, mas isasuggest mo ba sa kanila to invest in gold, white gold, rose gold, or platinum? Actually, depende na yun sa buyer. Kung ano yung mas prefer niya. Kasi may taong gusto niya ng yellow gold. May buyer na ayaw niya ng yellow gold. Gusto niya white gold. May gusto lang ng rose gold. May ganun. So, Although depende sa... nagtatarnish siyang, di ba patina yan, di ba? Parang nagtatarnish siyang rose gold, tama ba? Hindi. Hindi ba? Hindi. Yung legit na Di rose. ba parang nagdi-discolor yan through time, ang rose gold? Depende Kasi na kahit yun Rolex sa... nangyayari yan. Naglilighten siya eh. Depende dun sa pagkakagawa mismo ng kung anong alloy ang nilagay nila doon sa sa gaano So, yung purity. kadami yung purity nung mixture ba. Kasi syempre ang gold is still 99.99% pure gold yun. So ngayon, kapag hinaluan siya ng other metals, dun na siya nagva-vary ng karat. Like magiging 18K na siya kapag naging 75% gold na lang and then 25% other metals. Or kapag alam mo yun, the more the gold, the higher the carat, the more na mas yellowish yung kulay niya. Kaya kapag 24K, super yellow, 22K, yellow, then pag nag-18K na siya, medyo light na yung pagka-yellow niya. Eh ma'am, ang tanong ng taong bayan, bakit sa'yo sila bibili? Siyempre, number 1, legit ang Aura Royal. Tapos, mataas ang appraised value ng mga alahas po namin. Okay. Kasi may mga nagbebenta dyan, talaga mga parang commercial. Kung sasabihin nila 18K pero pag pinon shop 14K lang ang lalabas. May mga ganun. May ganun? Siyempre may mga ganung di naman 100% sa mga sellers talagang alam mo yun, may mga Hindi, may tinatagong info. may mga ganun po. Tama ba? Pag higher the purity, mas malleable siya? Or meaning... Mas malambot. Form mo siya. Mas malambot. Mas malambot. Kaya mostly sa mga 24K malambot po talaga kasi nga So, super pure. So kunyari kakasal ako, anong advice mo sa mga kakasal na mga kawiski natin dyan at gustong bumili ng gold na sing-sing? Anong purity or karat ang advisable for a wedding ring? Kapag sa mga wedding rings kasi 'di ba araw-araw mo siyang suot. Siyempre dapat Dapat magbend-bend dapat yan. solid. Una solid dapat yung yung bibilhin niya. Pangalawa kailangan alam mo yung para sa akin ang design ng gold kasi the more na parang mas plain siya is parang mas smooth sailing lang din yung yung pagsasama nyo. Pero syempre depende pa rin sa mag-aasawa yun kung anong design. preference nila, Pero mostly kasi sa mga gustong magpakasal, ang kinukuha nila sa amin is 18K. Dahil mas mataas yung karat niya. Ewan ko ba sa Pilipino, basta pag bumili ng ginto, ang iniisip palagi, magkano sanla? Nasasanla ba yan? Ganun palagi ang question. Alam mo, kahit na wedding ring, nasasanla ba yan? So parang isip mo, isasanla mo yung wedding ring nyo. Alam mo, parang ganun. Naman sana. Fallback lang, fallback. Fallback lang. Hindi, pero pag naman may stones, like for example, may diamonds, mas maganda siya sa 14K. Kasi mas solid, mas matibay, mas matigas yung pagkakagold nung sa 14K. Pero yung mga kawiski natin, ano ba dapat, i-educate mo nga sila, ano ba yung mga leveling like VS, VVS, yung mga ganyan? Ano ba yung dapat na nilang pag-investan? Depende sa design Diba kasi meron pa yan na pag mas mababa yung letter or mas mataas, ano ba yung mas maganda? Kasi may J, may mga ganun-ganun. hindi sa yan. Sa diamonds. Sa diamonds po yun. siya. Sa diamonds ba Sa yan? diamonds yun. Pero kayo ba Sa gold ba wala yun? Wala. 18K carat lang po sa Carat gold. lang. Carat weight. Carat and weight. Napaghalatang wala akong alam sa mga diamonds. Sa diamond tsaka sa gold. Pero paano yun? Kunyari, let's say I'm interested in having my wedding rings customized ba? Yung nako-customize ba? Nagko-customize Pero po paano kami. kung may diamante nga?
So you have suppliers then also to Loose diamonds. loose Meron din po. diamonds. Okay. So, pwede ibibigay pala mo talaga lang yung pwede. ibibigay nyo lang yung design sa amin. Kung anong gusto mong design, gusto mo nga i-drawing mo is ikaw mismo mag-design ng sarili mong wedding ring eh. And then kami nang gagawa. Pero diamond, nagbibenta ka din. Kasama sa package mo yun, di ba? Meron din po kami mga diamonds. So lahat ng gusto mong hanapin sa jewelries, meron kami 14K, 18K, 21K, 24K, diamonds, Even any gemstones. design na maisip ko. Pwede namin gawin. Okay. Napa-customize talaga. Oh. Customize. What's speaking of Aurorial, that's your brand, right? Ano yung vision mo for Aurorial? Ang vision ko po talaga is, alam mo yung makilala kami worldwide po talaga. Kaya talagang nag-offer din ako ng reselling. Nag-offer kami ng open for resellers anywhere in the world. So kung hindi lang sa Pilipinas, kundi kahit saan lupalop ng mundo, pwede silang magbenta ng gold. And kami yung magsusupply sa kanila. Ganon. So far, currently ba you're available on other countries na? Or dito pa lang sa Pilipinas? Dito lang sa Pilipinas, pero kasi ang namin is ipopost lang nila yung mga pictures namin, and then kapag may mga orders na yung mga resellers natin from other countries or kahit saang parte ng Pilipinas, isasend lang nila sa amin yun, ipaprocess na namin, then pwede na namin ipadala direct mismo sa mga buyers nila. Or sa kanila or sa mga buyers nila. So it's up to them. Kung paano nila gustong ipadala yon, via cash on delivery. Meron din kaming credit card payments. Alam mo, winner ang mga nagki-credit card ng gold ngayon. Kasi yung interest ng bangko fixed, di ba? Pero yung pag-increase talaga ng gold ngayon, sobrang bilis. Mas mabilis pa yung pag-increase ng gold kesa sa magiging interest niya sa bank. Ma'am, paano yan? Kung ibig sabihin per month, nag-i-interest yung bangko ko ng 0.75% of the total na utang ko. Let's say, ang utang mo is 50,000, nag-increase ng 1%. So you mean to say, if kinaskas ko yung credit card ko sa'yo, mag-earn ba yung gold ko ng more than 0.75% per month? Possible, depende sa pagtaas ng gold. Economy. Okay. Sa pagtaas ng price ng gold. Kasi if you invested last January, ilang percent na yung tinaas ng gold ngayong ngayong Let's put it in magkano yung presyo niya. Nasa na kasi, nasa... Before, let's say January. Yata, nasa 5,400, nasa ganun yata kami. Ngayon, program nasa nun. ano siya? 7,000 na. Actually, caveat lang guys kasi siyempre we were discussing na maganda rin siyang opportunity. Pero be careful din siyempre. As much as gusto natin, di ba, na kumita tayo. Medyo risky din naman kapag ginamit natin yung credit cards natin. Kasi we cannot predict the market. So caveat lang din naman. But take it as not purely as an advice but as a perspective na may mga ganong opportunities na you can take advantage of. No? So, siguro ang ibig sabihin ni Bride, depende sa appetite mo. Appetite mo. Sa Risk appetite. appetite mo. How much are you willing to risk? Oo, Risk tama. profile yan eh. O naman conservative ka tapos biglang magkaskas ka sa credit card mo. Diba? Tapos in the hopes na kikita ka with investing, whether it's gold, it's property and whatnot. So, caveat lang din. Yeah. And I think it's about time, Bride. It's about time. Tatanungin ka namin, Celine. Ano ba ang top 3 qualities mo as a person? Ang hirap naman sagutin yun. Actually, medyo mahirap talaga yan. Lahat ng tinatanong namin na guest nahihirapan. Nahirapan. Siguro ang isa sa qualities ko is strong person talaga ako. May strong Resilient. personality. Resilient din, no? Very strong ang personality ko na kahit anong bagyo ang dumating sa akin, kakayanin ko yan. Kakayanin kong labanan. Ang anumang Problema bagyo. ka lang. Si Aura Royal Si Aura Royal ako. Oo, diba? Oo, tama. Ayun, isa. Tapos pangalawa siguro giver din ako. Wow, generous. Pero, syempre, pinipili ko kung sino. Baka mamaya umutang sa akin lahat eh. Ma'am Gold, bigyan mo ba ako ng Pwede po, ma'am. Hindi, kasi very soft-hearted din po ako eh. Madali akong alam mo yun, pag nakita ko talaga na deserving din yung tao,
binibigay ko po talaga. Mm. Yun. So, yun. I'm a giver kasi I always believe na whatever you give, alam mo yun, bumabalik sa'yo ng mas marami pa. Yung So, bigay. resilient, what's the second one? Giver. Giver. No, so Yes. generous. Generous. Nasa Soft-hearted. Bible. Soft-hearted. Opo. tama. Yung pangatlo. So, maawain. Maawain. Maawain pero May hangganan. minsan, may hangganan. Maawin pero may hangganan, no? Oo, kasi sabi man nila maldita ako pero mabait naman ako. Maldita. Malditang to the wrong people. Oo, malditang syempre, 'di ba, magmamaldita ka naman kapag kapag hindi na tama yung ginagawa. Exactly. I do agree. Pero mabait ako sa mabait po. Yun. Ayun. Kwentong mental health. So, ikaw, kamusta ang mental health mo? And ito na direct ang ating next segment, which is Kwentong Mental Health. We have here life cards. So this is in partnership with Untolds, available over TikTok, Shopee, and Lazada. Bilhin na po. Check out nyo na. Fast Yellow forward. Yellow Fast basket. forward po. Okay. So, pili ka ng isang card, pakiramdaman mo. Okay? Ito na lang, mas mabilis. Sige, ano sabi sa'yo ng card? So read the question. After reading, shot ka muna. Sige. And then, sagutin mo. Kung may pagkakataon kang bigyan ng isang payo ang mas batang ikaw, ano ang sasabihin mo? So, kunwari, nasa harap po na naman si Jonah, na isang bata, no? Siyempre, lumaki kang mag-isa, lumaki kang walang magulang, walang nanay at tatay. So, yung mga pinagdaanan mo ay okay lang yon. Dahil hindi naman magiging ikaw ngayon kung hindi na pagdaanan yung mga yon, di ba? Pero ang magiging payo ko lang is kahit na masakit yung mga pagdaanan mo, mga bata ka pa, is i-let go mo na yung mga sakit na mga naramdaman mo noon. No, tama? I-let go yung mga sakit, yung mga pain, and let love. Mahalin mo yung sarili pa rin. Mahalin mo yung sarili mo na i-priority mo pa rin yung sarili mo dahil walang ibang magmamahal sa'yo kundi sarili mo lang. Wow. Grabe. Ikaw ba, Direk? Ano ba ang takeaway mo sa ating conversation? Lalo na sa storya ni Madam Junel. Well, ako kasi, Bri, ever since I was young, may pagkapareho kami ni Madam. I would say I'm resilient. But there are times in my life or stage ng buhay ko that I would want to give up. Tao din eh. Kumbaga, we're all human. Lahat tayo nakakaramdam ng sakit. Yes, matibay ka. But not all the time. Yeah. So parang ang nakuha ko doon sa storya niya is regardless kahit gaano pa kalakas na bagyo, kahit anong lindol pa ang dumating sa buhay mo, kung naniniwala ka sa sarili mo na kaya mong lagpasan yon at naniniwala ka doon sa the great architect, then wala kang hindi kayang lagpasan sa mundo. Tama. So yun din ang isa may papayo ko na alam mo yon, kahit anong hardship talaga ng buhay, prayer is the key. Talaga. Okay. Kasi yun din lang naman talaga nagpatatag sa akin. Panalangin sa madaling araw, sa tanghali, sa gabi. And alam mo hanggang ngayon, wala talagang isang oras na hindi ko tatanungin ang Diyos na, Lord, ano bang gagawin ko? Laging may ganun akong thought na, Lord, ikaw nang bahala. Alam mo yon, ikaw nang, ano bang gagawin ko? Kumbaga, let's say ito, man dami kong pera dito sa harap ko, no? Ano gagawin ko kaya dito, Lord? Alam mo yung mga ganun? Yung mga ganun kan, kaya, alam mo, kailangan talaga po is, lahat ng strength, lahat ng buong buhay mo is ibigay mo sa may kapal kasi nga, siya lang din naman ang, kahit na sabihin mo gusto kong maging ganito, gusto ko maging ganito yung buhay mo, maging ganito yung buhay ko. Pero kung hindi niya talaga will, hindi eh. Kaya kung lagi ko sinasabi, let His will be done. Let your will be done. Before you give your takeaway, Bri, para lang
Ora, i-ano mo nga lang sa kanila na sa ating mga ka-whiskey, yung mga nasa buhay nila ngayon na medyo walang-wala sa buhay na alam mo yung isang kahit isang tuka. Ano masasabi mo sa kanila sa mga kabataan na nanonood sa atin ngayon na pinagdaanan yung pinagdadaanan mo or maaaring ma-source pa? Ano mapapayo mo sa kanila? Walang-wala na, gusto na Yun lang. sumuko. Oo, kahit short nyo, lang. Sige. Alam nyo mga Ka-whiskey. ka-whiskey. Alam nyo mga ka-whiskey, ang maipapayo ko lang talaga is don't give up. Don't give up talaga kasi hindi ibibigay ni Lord yung isang pagsubok na hindi mo kakayanin. Lahat talaga ng mga bagay sa mundo is talagang alam mo yun, meron siyang reason or may purpose. So whatever is that purpose, alamin mo lang yon kung ano yung purpose mo sa buhay and then everything will follow. So wag kang mapaghinaan ng loob dahil after the storm, andyan ang rainbow. Oy, Ay, ganda love naman nun. Pa isang bagsak ka dyan. Ang hirap naman segundaan nung ano na yun. Hindi, mahirapan no? So, kaya buti na nauna ko Ikaw nag-take away. talaga. Diba? Dapat ako Ikaw na. na pangalawa eh. Di, pero ako, I guess the takeaway ko from this conversation, in connection sa sinabi mo, no, na akala mo kasi yan na yung para sa'yo eh. Pero maybe kasama yan sa kailangan mong pagdaanan para mapakita sa'yo ng Diyos kung ano talaga yung para sa'yo. Parang I guess I'm also at a point sometimes of reevaluating my life. Ito na ba talaga? Maybe if you are in that position of maybe questioning if ito na talaga yung para sa'yo, huwag kang mawalan ng pag-asa that eventually, sabi nga nila, di ba? Pag nasa baba ka, there's no other way but to go up. No, ang buhay gulong eh. So as long as you will not give up, eventually, makakaangat ka din. And with that, Direk, by the way, saan ka pala namin makikita? Sa Aura Royal. So ini-invite ko kayo lahat. Manood kayo ng aming live selling araw-araw sa Aura Royal. And pwede rin kayong mag-resell kung gusto nyo mag-resell anywhere in the world. So kahit sa ang lupalop ka man ng mundo, pwede kayong mag-resell at magbenta ng gold. Magbenta ng gold. Yan. Alright, and with that, mga whiskey, mga kalubarkada, sabi nga nila, pag naka-whiskey ka, Mas open ka. always stay Stay pogs. Cheers, guys. Podcast na naman with Gerald at Brian. Aral lang pulutan sa inuman at kwentuhan. Pinagsamang veterano, parehong talentado. Ihanda ang may katbaso sa lames at intablado. Big Eyes Production.